Ang isang alahas na ganyan ay hindi para sa isang babaeng tulad mo, Lira. Ito ay para sa dugong Alvarado. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Ang tugtog ng orchestra, ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso ng champagne, lahat yon ay parang may makapal na salamin na humarang sa pagitan namin ng mundo. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pintig ng puso, mabilis at malakas, parang sasabog sa dibdib ko. Naramdaman ko ang malamig na mga daliri ni Doña Violeta na dumulas sa aking pulso. Hindi marahan, hindi parang ina, parang may-ari na kumukuha ng bagay na itinuturing niya sa kanya. Hinawi niya ang manggas ng aking emerald green na gown at hinubad ang jade bracelet na nakapulupot doon, ang bracelet na ibinigay sa akin ni Doña Pilar, ang kaning sariling biyana, ang ilang araw bago siya mamatay. Nabasag ang boses ko. Hindi ko natapos ang salita, hindi ko kaya. Tumayo akong natulala sa gitna ng ballroom ng isa sa mga pinaka-exclusive na hotel sa BGC. Daang-daang mata ang nakatitig sa akin. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may panunuya. Ang ilan ay parang nanonood lang ng isang magandang drama na ihahagulgol nila mamaya sa kanilang mga kaibigan. Ang jade bracelet. Ang tanging alaala na natira sa akin mula sa babaeng nagtiwala sa akin nang walang sinuman sa pamilyang ito ang gumawa noon. Pakiramdam ko, may malamig na kamay na pumulupot sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa aking tagiliran at ang aking mga mata ay sinunog ng mga luhang ayaw ng mapigilan. Ngunit hindi ko sila hinaya ang bumagsak. Hindi sa harap ng mga taong ito. Hindi sa harap ng babaeng ito. Ang bracelet na ito ay pag-aari ng pamilya Alvarado. Patuloy ni Doña Violeta, ang kanyang tinig ay matamis ngunit may lason. Nakangiti siya, ang kanyang signature na niiti na alam kong lahat ay peke. Ibinigay ito sa akin ng aking biyenan bago siya pumanaw. Nalilito lamang siya nung mga huling araw niya kaya napunta ito sa maling kamay. Maling kamay. Ang mga salitang iyon ay parang latigo na humampas sa aking muka. 3 taon akong nagtrabaho sa Alvarado Corporation. 2 taon akong naging asawa ng kanyang anak. Buong-buo kong ibinigay ang aking sarili sa pamilyang ito. Ang aking oras, ang aking husa, ay ang aking puso. Lahat ng iyon ay parang walang halaga sa kanya. Sa kanya ako ay isa lamang mahirap na babaeng nakapasok sa kanilang marangyang mundo sa pamamagitan ng pagkakataon. Ngunit hindi siya ang nakakaalam ng totoo. Ang bracelet na ito, hindi ito basta alahas. Hindi ito tanda ng kayamanan o simbolo ng dugong Alvarado. Ito ay susi. Isang susi na ipinagkatiwala sa akin ni Doña Pilar mismo ilang araw bago siya mamatay, habang hawak niya ang aking kamay sa kanyang malamig na mga palad. Lira. Ang boses niya noon ay mahina ngunit malinaw. Kapag dumating ang araw na kailangan mo ito, huwag kang matakot. Ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Hindi ko naintindihan ang mga salitang yun noon. Akala ko ay laman lamang yon ng pagod na isipan ng isang matandang babae. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, matalim maliwanag at lubos na may malay, alam kong hindi siya nalilito. Alam kong may ibig siyang sabihin. Ma-vault bulong niya sa ilalim ng research building. Ang bracelet ang tanging susi. Huwag mong hayaang malaman nila. Nanginginig ang kanyang kamay nang idiin niya ang bracelet sa akin. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Lira. Ikaw lang ang nakakaalam ng totoo. Ngunit ngayon, nakatayo ako rito, pinapanood ko ang babaeng iyon na dahan-dahang inilalagay ang bracelet sa kanyang sariling pulso. At ang pinakamasakit sa lahat, ang aking asawa si Nico ay nakatayo lamang. 2 talampakan ang layo mula sa akin at wala siyang ginagawa. Nakita ko ang kanyang mga mata. Nakita ko ang pag-aalangan doon. Ang kanyang panga ay naninigas, ang kanyang kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ngunit hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang hayaan ang kanyang ina na nakawin ang tanging bagay na mahalaga sa akin. Mahal, tawag sa akin ni Violeta. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Huwag kang mag-alala.
Aalagaan ko ito ng mabuti. Hindi tulad ng isang taong hindi alam ang halaga nito. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng ilang mga bisita. May kumalabit sa akin na parang may sinasabi, ngunit hindi ko narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng aking puso at ang eko ng boses ni Doña Pilar sa aking isipan. Kapag dumating ang araw na kailangan mo ito, huwag kang matakot. Ngunit takot na takot ako. Hindi dahil sa nangyari sa akin ngayon, kundi dahil alam kong may mas malaking bagay na nakataya. May isang bagay na hindi ko maintindihan, isang bagay na nagsisimula pa lamang. Tumingin ako kay Nico. Naghintay ako. Nagmakaawa ako sa aking mga mata na gawin ang tama na ipagtanggol man lang ako na magsalita man lang ng isang salita. Ngunit ang tanging ginawa niya ay tumingin sa malayo. Babalik na tayo, sabi ni Violeta, lumingon sa mga bisita. Ipagpatuloy natin ang pagdiriwang. Ang gabing ito ay para sa Alvarado. Dahan-dahan akong umatras. Isang hakbang. 2 hakbang. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita nila ang aking pagbagsak. Hindi ngayon. Nang tuluyan kong nalampasan ang mga pintuan ng ballroom, saka lamang ako nakahinga. Ang malamig na hangin ng koridor ay humaplos sa aking mukha. At doon ko naramdaman ang mga luhang sa wakas ay bumagsak. Mainit, mapait, hindi mapigilan. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit kailangan kong lumayo. Kailangan kong makahinga. Kailangan kong mawala sa lugar na iyon bago ako malaglag sa harap ng lahat. Ang aking mga takong ay pumapalakpak sa marble floor habang tumatakbo ako sa mahabang koridor, lampas sa mga kristal na chandelier at mamahaling likhang sining na nakasabit sa mga dingding. Ang lahat ng iyon ay parang nanunuya sa akin mga paalala ng mundong hindi ko kailanman tunay na pag-aari. Nang makarating ako sa isang tahimik na sulok malapit sa elevator, sumandal ako sa dingding at hinayaan kong bumagsak ang aking sarili. Ang aking mga tuhod ay sumuko at naupo ako sa malamig na sahig. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ko ang aking mga luha. 3 taon. 3 taon kong pinagtiisan ang mga pagtingin nila Violeta sa akin. 3 taon kong pinatunayan ang aking sarili hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang asawa. At sa isang iglap, ipinakita niya sa akin na para sa kanya ako ay hindi pa rin karapat-dapat. Hindi pa rin ako sapat. Hindi para sa kanya. Hindi para sa pamilyang ito. Hindi para sa mundong ito. Ngunit, ang pinakamasakit si Nico. Ang lalaking pinang-akuan ako ng habang buhay. Ang lalaking nang akong puprotektahan ako. Nakatayo siya roon, nakikita ang lahat at wala siyang ginawa. Bakit? Nabulong ko sa sarili ko, ang aking boses ay basag at mahina. Bakit hindi mo man lang ako inako? Ang aking kamay ay otomatikong napunta sa aking pulso. Hinahanap ang familiar na bigat ng jade bracelet. Ngunit wala na ito. Ang lugar na iyon ay malamig at walang laman at ang kawalan na iyon ay parang sugat na hindi ko kayang isara. At saka ko naramdaman ang pag-vibrate ng aking telepo na sa aking maliit na evening bag. Kinapa ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pinuksan ko ito, isang voice message. Nag-alinlangan ako. May kakaiba sa lahat ng ito. Ngunit ang aking mga daliri ay tila may sariling isip at pinindot ko ang play bago ko pa man ito mapigilan. Ang boses na narinig ko ay nagpalamig ng aking buong pagkatao. Lyra, huwag mong hayaang kunin nila ang totoo. Buksan ang vault. Nanigas ako. Ang telepono ay nanginginig sa aking kamay, ngunit hindi dahil sa aking mga daliri. Ang boses na iyon, alam ko ito. Makikilala ko ito kahit saan. Ang boses ni Doña Pilar, ang babaeng patay na sa loob ng 1 taon. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking hininga ay naipit sa aking lalamunan. Pinindot ko muli ang play, ang aking kamay ay nanginginig ng husto. Lyra, huwag mong hayaang kunin nila ang totoo. Buksan ang vault. Walang pagkakamali, walang pagdududa. Iyon ang kanyang boses, ang kanyang mga salita, ang kanyang babala. Ngunit paano?
Paano ito posible? Ang aking mga mata ay napunta sa aking walang laman na pulso at bigla kong naalala ang kanyang huling mga salita sa akin. Kapag dumating ang araw na kailangan mo ito, huwag kang matakot. At ngayon ang kailangan ko na ito ang bracelet ay nasa kamay na ng kaaway. Tumingin ako sa telepon. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng hindi kilalang numero. Ang aking puso ay parang gusto nang lumabas sa aking dibdib. Isang bagay ang malinaw sa akin sa sandaling iyon ang gabing ito ay hindi pa natatapos. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang. At ang tanging taong makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ay ang babaeng dapat ay patay na. Ang boses na iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan kahit na tumigil na ang pag-play ng voice message. Doña Pilar, ang babaeng nagtiwala sa akin ng higit pa sa sarili niyang pamilya. Ang babaeng nag-iwan sa akin ng isang lihim na hindi ko lubos na naunawaan hanggang sa gabing ito. Buksan ang vault? Bulong ko sa sarili paulit-ulit. Tiningnan ko ang numero na nagpadala. Walang pangalan. Walang palatandaan. Ngunit may kakaiba sa akin isang instinct na nagsasabing ito ay hindi isang panloloko. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang tawag. Pinindot ko ang call button. Isang ring, 2 ring, at saka may sumagot hindi isang tao kundi isang automated voice na nagsalita sa malamig at mechanical na tono. Kung nais mong mahanap ang katotohanan, pumunta sa 45A Industrial Road, Mandaluyong. Ang pinto ay naghihintay para sa iyo. At saka nawala ang tawag. Nanatili akong nakatayo ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Kahit na walang laman na ang linya. 45A Industrial Road. Ang lugar na yon, bakit pamilyar ito sa akin? At saka ko naalala. Mga 2 taon na ang nakalipas nung una akong magtrabaho. Kasama si Doña Pilar, dinala niya ako sa isang lumang gusali sa Mandaluyong. Sinabi niya na ito ang kanyang tahimik na sulok kung saan siya nag-iisip, kung saan siya gumagawa ng mga desisyon na hindi kayang harapin ng iba. Hindi ko ito maipapakita sa lahat, Lira. Sabi niya sa akin noon, ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na kahulugan. Ngunit sa'yo ipapakita ko, dahil ikaw ang tanging taong nakakaintindi. Hindi ko naisip na mahalaga iyon noon. Ngunit na yon, lahat ng kanyang mga salita ay tila may mas malalim na kahulugan. Tumingin ako sa paligid. Ang koridor ay disyerto pa rin. Ang tunog ng musika at tawanan mula sa ballroom ay malayo na. Hindi ako maaaring bumalik doon. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng nangyari. Kailangan kong pumunta sa Mandaluyong. Ang taxi ay huminto sa harap ng isang lumang gusali na tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga bintana ay madilim, ang mga dingding ay may mga bitak at ang karatula sa harap ay kupas na. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang lakas ang lugar na ito. Isang presensya na tila nagsasabing may mahalagang bagay na naghihintay sa loob. Binayaran ko ang driver at bumaba. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa aking balat at niyakap ko ang aking sarili habang naglalakad papunta sa pintuan. Ang pinto ay kahoy matanda at may mabigat na bakal na kandado. Ngunit nang subukan kong buksan ito, bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Parang naghihintay ito sa akin. Ang loob ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa kisame na nagbibigay ng mahinang sikat ng buwan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay pumuno sa aking ilong. At saka ko nakita ang pinto. Sa dulo ng mahabang corridor, may isang bakal na pinto na may keypad at isang maliit na biometric scanner. Ang pinto na yon ay hindi katulad ng ibang bahagi ng gusali. Ito ay moderno, high-tech. At tila nagsasabing, dito nagsisimula ang katotohanan. Lumapit ako, ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Ang aking kamay ay otomatikong napunta sa scanner at bago ko pa man ito mapigilan, inilagay ko ang aking hinlalaki dito. Ang isang berdeng ilaw ay kumislap. Isang beep at saka bumukas ang pinto. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Paano nangyari yon? Paano nalaman ng system na ito ang aking fingerprint? At saka ko naalala. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Doña Pilar, ilang linggo bago siya mamatay.
Hinawakan niya ang aking kamay at inilagay ito sa isang maliit na device. Ito ang aking seguro, Lira. Bulong niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Kung may mangyari sa akin, ikaw ang magbubukas ng pinto. Hindi ko naisip na seryoso siya. Akala ko ito ay isa lamang sa kanyang mga misteryosong sinasabi. Ngunit narito ako at ang kanyang mga salita ay natupad. Ang loob ng silid ay hindi katulad ng inaasahan ko. Sa halip na isang lumang bodega, ito ay isang modernong research facility. Ang mga computer screen ay nakasabit sa mga dingding, ang mga test tube at microscope ay nasa mga mesa. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang malaking server na tila puso ng buong operasyon. Lumapit ako sa pinakamalaking computer screen at nakita ko ang isang folder na may pangalan para kay Lira. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binuksan ko ito. Ang screen ay nagpakita ng isang video message. Si Doña Pilar. Nakaupo sa isang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng lungkot. Lira. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay handa ka ng harapin ang katotohanan. Ang katotohanang hindi ko kayang harapin habang ako ay nabubuhay pa. Ang pamilyang ito, ang aking pamilya, ay may mga lihim na hindi ko kayang dalhin hanggang sa aking libingan. Ang mga lihim na ito ay maaaring makasira sa libu-libong buhay kung mananatiling nakatago. Ang kumpanyang itinayo ko gamit ang aking mga kamay ay nilason ng kasakiman. Ang aking manugang na si Violeta, ang aking sariling anak na si Nico, sila ay bahagi ng isang sistema ng pandaraya na sumisira sa mga taong nagtitiwala sa amin. Ang aking puso ay tumigil. Nico, hindi. Hindi maaari. Buksan mo ang folder na may label na ebidensya. Lahat ng kailangan mong malaman ay naroon. At kapag nakita mo na ang lahat, magpasya ka kung ano ang gagawin. Ngunit tandaan mo, Lira, ang katotohanan ay hindi kailanman madali. Ngunit ito ay palaging tama. Ang video ay natapos. Ang screen ay nagpakita ng isang folder na may label na ebidensya. Binuksan ko ito. Ang screen ay napuno ng mga dokumento. Mga resulta ng laboratory test, mga invoice, mga email, mga larawan. Ang aking mga mata ay dumilat habang binabasa ko ang mga ito. Ang mga test result na nagpapakita ng mga mapang-anib na chemicals sa mga produkto. Ang mga invoice na nagpapakita ng murang imported na sangkap na pinapalitan sa mga mamahaling lokal na sangkap. Ang mga email na nag-uutos sa mga empleyado na itago ang mga reklamo ng mga customer na nakaranas ng matinding reaksyon. At saka nakita ko ang huling folder. Mga pirma. Binuksan ko ito. Ang screen ay nagpakita ng isang dokumento, isang approval form para sa isang batch ng mga sangkap. At sa ilalim nito, isang pirma. Ang aking tuhod ay sumuko. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang screen. Hindi ito maaari. Ang pirma ni Nico, ang aking asawa, ang lalaking pinakasalan ko. At saka ko nakita ang petsa, ang araw ng aming kasal. Ang aking mga luha ay bumagsak mainit at mapait. Ang aking dibdib ay parang may pumipiga. Ang aking asawa, ang lalaking nangako mamahalin ako at puprotektahan ako, ay bahagi ng pandara, yang ito. At sa mismong araw na sinabi niyang oo sa akin, pumirma siya ng isang dokumento na maaaring makasira sa libu-libong buhay. Bakit Nico bulong ko ang aking boses ay basag? Bakit mo ginawa ito? Ang aking mga tuhod ay bumagsak sa malamig na sahig. Ang mga dokumento ay nakakalat sa paligid ko. Ngunit ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa pirma na iyon. Ang pirma na sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal. At saka nagsimulang tumunog ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan ay nagliwanag sa madilim na silid. Nico. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang lalaking ito, ang aking asawa. Ang lalaking may pirma sa dokumentong ito ay tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngunit isang bagay ang alam ko, ang gabing ito ay hindi pa natatapos.
At ang katotohanan ito ay magbabago ng lahat. Hindi mo kayang sirain ang pangalan ng Alvarado Lira. Dahil kung gagawin mo sisirain kita, wala kang pamilya, walang pinag-aralan, walang kahit sino. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Naramdaman kong nanigas ang buong katawan ko. Ang mga paa ko ay parang nakatanim sa sahig ng research facility na yon. Ang malamig na hangin ay biglang naging mas mabigat, mas mahirap hingahan. Nakatayo ako sa harap ni Nico at Violeta. Ang asawa kong si Nico, ang lalaking may pirma sa dokumentong nag-apruba ng mga chemical na nakakasira ng balat, ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang ulo ay bahagyang nakayuko. Ang mga mata ay hindi ko kayang salubungin. "Nanay, wag naman!" Mahinang sabi ni Nico, ngunit hindi ito sapat. Hindi ito pagtatanggol sa akin. Ito ay isang mahinang pagtutol na parang hangin na agad nawala. Tumihim ako, sinubukan kong pakalmahin ang nanginginig kong mga kamay. Ang aking palad ay otomatikong dumampi sa pulso ko, hinahanap ang hawakan ng jade bracelet. Ngunit wala ito. Kinuha ni Violeta sa akin sa harap ng lahat nung gabing iyon sa BGC. "Bakit kayo nandito?" Tanong ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. "Paano ninyo nalaman kung nasaan ako?" Ngumiti si Violeta, ngunit ang ngiting iyon ay may lason. "Hindi mo ba alam, Lira, ang Alvarado ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako? Mula nang mawala ka sa party, may sumusulod na sa iyo." Ang aking puso ay lumubog. Ang goong paglalakbay ko ang tawag mula sa numerong hindi ko kilala. Ang pagpunta sa 45A Industrial Road, ang pagbubukas ng pinto gamit ang aking fingerprint. Lahat ng ito ay pinanood nila. Lumapit si Nico, ang kanyang mga mata ay may bahid ng takot. "Lira, pakiusap. Makinig ka muna sa akin." "Bakit?" Ang aking boses ay pumutok. "Para sabihin mo sa akin na ang pirma mo sa dokumentong yon ay hindi totoo, na hindi mo alam kung ano ang iyong pinirmahan?" Namilog ang mga mata ni Nico. Tumingin siya sa screen na nagpapakita pa rin ng mga dokumentong may kanyang pirma. Ang kanyang mukha ay namutla. "Lira, hindi ko alam." Mabilis na sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang sumusuko. "Pinirmahan ko yon dahil yun ang sinabi ng nanay ko. Hindi ko alam na may masama sa mga sangkap na yon. Hindi ko alam na mapanganib ang mga ito." Tiningnan ko ang kanyang mga mata. At sa sandaling yon nakita ko ang totoo. Nakita ko ang takot. Nakita ko ang kahinaan. Nakita ko ang isang lalaking hindi kailanman tumayo para sa kanyang sarili, hindi kailanman tumayo para sa akin. "Hindi mo alam." Ulit ko, ang aking boses ay paos. "Nico, ang araw na yon. Ang araw na pumirma ka. Yon ang araw ng ating kasal." Ang kanyang panga ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ako naawa. Hindi na ako naawa. "Lira, pakiusap." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal kita. Alam kong nagkamali ako. Ngunit huwag mong sirain ang pamilya natin. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang pinaghirapan ninyo." Natawa ako, ngunit ang tawa ay mapait at walang saya. "Ang pinaghirapan ninyo ay ang pagtatago ng mga chemical na nakakasira ng balat ng mga tao. Ang pinaghirapan ninyo ay ang pagpapalit ng mga mamahaling sangkap na mga murang imported na produkto. Ang pinaghirapan ninyo ay ang pagsira sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa inyo." "Tama na." Sigaw ni Violeta, ang kanyang boses ay pumutol sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas habang lumapit siya sa akin. "Huwag mong gawing drama ang lahat ng ito. Ikaw ay isang miyembro ng pamilyang ito. At ang pamilya ay nagpoprotek sa isa't isa. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagsira sa mga inosenteng tao." Ngumiti si Violeta, ngunit ang ngiting yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang mga taong yon ay hindi mo pamilya, Lira. Ako ang pamilya mo. Si Nico ang pamilya mo. At kami ang magpoprotekta sa iyo kung hahayaan mo." Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at kalkulado. Ang kanyang kamay ay umabot sa aking pisingi, ngunit umurong ako na parang nakatanggap ng kuryente. "Alam kong mahirap ito para sa iyo." Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagiging malambot, halos ina. "Ngunit isipin mo, Lira,
Kung sisirain mo ang pangalan ng Alvarado, ano ang mangyayari sa'yo? Mawawalan ka ng tirahan. Mawawalan ka ng seguridad. Mawawalan ka ng lahat ng ibinigay namin sa'yo. Ang ibinigay ninyo sa akin. Nanginginig ang aking boses. Kayo ang kumuha sa akin ng jade bracelet. Kayo ang nagpahiya sa akin sa harap ng lahat. Kayo ang nagtago sa akin ng katotohanan. At ibabalik ko ito sa'yo. Mabilis na sabi ni Violeta. Ibibigay ko sa'yo ang anumang gusto mo. Pera, ari-arian. Isang posisyon sa kumpanya. Sabihin mo lang ang presyo. Ang aking puso ay tumigil. Ang kanyang mga salita ay parang kutsil. Yun na tumusok sa aking dibdib. Hindi siya nakikiusap. Siya ay nakikipagtawaran. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay isang transaksyon lamang. Ang presyo. Bulong ko ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi mo ba naiintindihan, Violeta? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga taong nasaktan. Ito ay tungkol sa mga batang may permanenteng pinsala sa balat dahil sa mga produktong ginawa ninyo. Ang mukha ni Violeta ay nagbago. Ang malambot na anyo ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at matigas na maskara. Ang kanyang mga mata ay naging singkit. Kung sisirain mo ang pangalan ng Alvarado, sisirain kita. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Wala kang pamilya, walang pinag-aralan, walang kahit sino. Ang iyong ina ay namatay nang wala kang nagawa. Ang iyong ama ay iniwan ka bago ka pa isinilang. Ikaw ay isang walang kwentang anak ng isang kasambahay na nagpapasalamat ka na lang na may kumuha sa'yo. Ang bawat salita ay parang latigo. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hindi ko hahayaan si Violeta na makita akong umiiyak. Nanay. Sigaw ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Hindi mo dapat sinabi iyon. Tahimik ka. Sigaw ni Violeta pabalik. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Kung hindi mo pinakasalan ang babaeng ito, hindi natin haharapin ang problemang ito. Ang mga kasalita ay bumagsak sa akin na parang kulog. Tiningnan ko si Nico. Ang kanyang muka ay puno ng sakit, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya tumayo para sa akin, hindi siya tumayo para sa kanyang sarili. At sa sandaling yon, nakita ko ang lahat ng kailangan kong makita. Tama na. Sabi ko, ang aking boses ay pumutol sa tensyon. Tama na. Tumingin sa akin si Violeta. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sinyales ng pagsuko. Ano ang desisyon mo, Lyra? Bago ako makasagot, nagsimulang mag-vibrate ang aking telepon. Tiningnan ko ang screen. Isang mensahe mula kay Marco. Lyra, kailangan mo makita ito. Nayon na. Binuksan ko ang attachment. Ang screen ay napuno ng isang dokumento, isang lista ng mga pangalan. 47 pangalan. Sa tabi ng bawat isa, isang paglalarawan ng kanilang pinsala. Maria Santos, 34, permanenteng pagkakapilat sa muka. Jose Ramirez, 45, pagkawala ng paningin sa kaliwang mata. Angela Torres, 7 taong gulang, matinding reaksyong aler, ya permanenteng pinsala sa balat. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bata. May bata sa listahan. Isang 7 taong gulang na ang buhay ay winasak ng mga produktong ginawa ng pamilyang ito. Lyra. Ang boses ni Nico ay puno ng pag-aalala. Ano yan? Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko si Violeta, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Naghihintay ng aking sagot. Alam mo ba kung ano ang nasa dokumentong ito? Tanong ko, ang aking boses ay malamig at matatag. 47 pangalan. 47 katao, mga biktima ng inyong mga produkto. May kasamang bata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng takot sa mga mata ni Violeta. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang mga taong iyon ay pinirmahan ang mga waiver. Sabi niya, ang kanyang boses ay dismissive. Alam nila ang mga panganib. Ang isang 7 taong gulang na bata. Alam niya ang mga panganib. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking boses. Huwag mong gawing katwiran ang kasakiman mo, Violeta. Ang mga taong ito ay nagtiwala sa inyo at winasak ninyo ang kanilang mga buhay. Lumapit si Nico, ang kanyang kamay ay umabot sa aking braso.
Lira, pakiusap. Isipin mo ang ating kinabukasan. Isipin mo ang ating kasal. Kung gagawin mo ito, wala nang babalikan. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang mga mata na minsan ko minahal. Ang mga mata na nanghako sa akin ng isang buhay na puno ng pagmamahal at seguridad. Ngunit na yon nakita ko lamang ang takot. Nakita ko lamang ang kahinaan. Nakita ko lamang ang isang lalaking hindi kailanman magiging sapat upang protektahan ako. Bakit hindi mo ako pinrotektahan noon gabing yon sa BGC? Tanong ko, ang aking boses ay pumutok. Nung kinuha ng nanay mo ang jade bracelet sa akin, nung pinahiya niya ako sa harap ng lahat, bakit hindi ka tumayo para sa akin? Ang panghani ni Nico ay nanginginig. Lira ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ayokong mapahiya ka pa. Kaya hinayaan mo akong mapahiya? Ang aking mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nag-defend sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na. Umalis kayo. Sabi ko, ang aking boses ay malamig at matatag. Umalis kayo sa facility na ito. Lira. Simula ni Nico. Umalis kayo. Sigaw ko, ang aking boses ay echo sa buong silid. Ngayon, tumingin si Violeta sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa akin. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang ngiting yun na puno ng lason. Magaling, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. At least marunong kang mag-isip. Huwag mong kalimutan, Lira, ang pamilya ay laging nauuna. At ikaw ay bahagi ng pamilyang ito, gusto mo man o hindi. Lumingon siya at naglakad patungo sa pinto, ang kanyang mga takong ay echo sa sahig. Sumunod si Nico, ngunit bago siya lumabas, tumigil siya at lumingon sa akin. Lira, mahal kita. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lamang siya, ang aking mga mata ay tuyo at matigas. At sa sandaling yon, alam niyang nawala na ako sa kanya. Nang mawala sila sa paningin, ang aking mga tuhod ay sumuko. Bumagsak ako sa malamig na sahig. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang mga luha na pinigilan ko ng matagal ay bumagsak na parang ulan. Umupo ako doon. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa teleponong. May listahan ng 47 pangalan. 47 buhay na winasak. 47 pamilya na nasaktan. At isang bata. Isang 7 taong gulang na bata. Ano ang gagawin ko, Doña Pilar? Bulong ko sa madilim na silid, ang aking boses ay puno ng sakit. Ano ang gagawin ko? At saka ko narinig ito. Isang tunog mula sa aking telepono. Isang bagong mensahe mula kay Marco. Lira, may apa akong ipapadala sa iyo. Isang recording. Mula kay Doña Pilar. Sinabi niyang ibigay ko ito sa iyo kapag nasa punto ka na ng pagpili. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Biluksan ko ang attachment. Isang audio file. Pinindot ko ang play. At saka ko narinig ang boses niya. Ang boses ng babaeng nagtiwala sa akin. Ang boses ng babaeng naganda ng lahat ng ito bago siya mamatay. Lira, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nakarating ka na sa pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay na ito. Alam kong mahal mo si Nico. Alam kong umaasa ka na siya ay magbago na siya, ay tatayo para sa'yo. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan ng aking anak ay hindi kailanman naging malakas. At hindi siya magiging malakas para sa'yo. Ang aking mga luha ay bumagsak ng mas mabilis. Ang kanyang mga salita ay parang gamot mapait, ngunit kinakailangan. Alam kong masakit ito. Alam kong hindi ito madali. Ngunit kailangan mong pumili, Lira. Hindi sa pagitan ng pamilya at ng mga stranger, kundi sa pagitan ng kung ano ang tama at kung ano ang madali. At alam kong sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo kung ano ang pipiliin. Ang jade bracelet na ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang simbolo ng tiwala, isang simbolo ng pag-asa, at isang simbolo ng katotohanan. Huwag mong hayaang mawala ang mga iyon. Piliin mo ang katotohanan, Lira. Piliin mo ang katarungan. Piliin mo ang mga taong walang boses. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa.
Ang recording ay natapos. Ang silid ay naging tahimik, tanging ang tunog ng aking paghikbi ang naririnig. Umupo ako doon. Ang aking mga tuhod ay nakayakap. Ang aking mga luha ay bumagsak ng walang tigil. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, may isang bagay na nagsimulang lumitaw. Isang kalinawan. Isang determinasyon. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang mensahe ni Marco ay may kasamang isa pang attachment. Isang imbitasyon. Isang pulong kasama ang mga internasyonal na mamumuhunan. Bukas ng umaga. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang mga mamumuhunan na ito, sila ang magiging susi. Sila ang makakakita ng katotohanan. Sila ang makakapagpabago ng lahat. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay nanginginig, ngunit matatag. Tiningnan ko ang screen na may mga dokumento, ang mga ebidensya, ang mga pangalan, ang mga biktima. Bukas, bulong ko, ang aking boses ay pumutok, ngunit matatag. Bukas, makikita ng lahat ang katotohanan. At sa gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa aking apartment, ang aking mga mata ay nakatutok sa jade bracelet na ibinalik sa akin ni Marco. Ang kanyang mensahe ay may kasamang isang pakete. Ang bracelet na kinuha ni Violeta sa akin na nakuha ni Marco mula sa opisina ni Violeta, hinawakan ko ito, ang malamig na bato ay nagpapakalma sa aking nanginginig na mga kamay. At saka ko binuksan ang recording ni Pilar. Mulay at mulay at mulay. Ang kanyang mga salita ay naging aking sandata. Ang kanyang tiwala ay naging aking lakas. At nang sumapit ang umaga, alam ko kung ano ang gagawin. Hindi para sa pamilya. Hindi para sa pag-ibig. Hindi para sa seguridad. Kundi para sa katotohanan. Para sa 47 panggalan sa listahan. Para sa isang 7 taong gulang na bata na ang buhay ay winasak. Para sa lahat ng mga taong walang boses. Bukas ang Alvarado ay babagsak, at ako ang magiging dahilan. Umupo ako sa malamig, na sahig ng aking apartment, ang jade bracelet ay mahigpit na nakakapit sa aking palad. Ang recording ni Doña Pilar ay paulit-ulit kong pinatugtog, ang kanyang mga salita ay tumatagos sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, may narinig akong bago. Isang bahagi ng recording na hindi ko napansin kanina dahil sa sobrang sakit. Lyra, may apa akong kwento na kailangan mong marinig. Hindi tungkol sa mga kasalanan ng pamilya ko, kundi tungkol sa kung bakit ikaw ang pinili ko. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang boses niya ay naging mas malambing, parang may ngiti sa kanyang mga labi habang nagsasalita. Alam mo ba na, nung unang araw na pumasok ka sa Alvarado Corporation, may 2 bagay akong napansin sa iyo. Una, ang iyong sapatos. Sira na ang takong pero hindi mo ito ipinakita kahit kanino. Pangalawa, ang iyong mga mata. May apoy sa mga iyon. Ang apoy ng isang taong hindi natatakot mawala. Bigla akong dinala ng alaala sa 3 taon na ang nakalipas. Ang unang araw ko sa Alvarado Corporation. Nakatayo ako sa lobby, hawak ang aking resume na kulubot dahil sa kaba. Ang aking bestida, binili ko sa ukay-ukay 200 piso, ay tila sumisigaw na hindi ako nabibilang sa lugar na yon. "Excuse me, ate?" Sabi ng isang babaeng receptionist, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. "Naligaw ka ba? Ang staff entrance ay nasa kabilang building." "Hindi po. Ako po si Lyra Sarmiento. May interview po ako." Ang babaeng iyon ay napangiti ng pilit. Ikaw pala ang bagong applicant. Sandali lang." Narinig ko ang mga bulong-bulungan mula sa mga empleyadong dumadaan. "Yan ba yung galing sa probinsya?" "Baka nga. Tingnan mo naman ang sapatos niya." "Bakit kaya siya in-interview? Wala naman siyang kakilala sa loob." Pinilit kong ngumiti, ang aking mga kuko ay tumutusok sa aking palad. Hindi ako iiyak. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Nang tawagin ako para sa interview, hindi ako dinala sa HR office. Sa halip, dinala ako sa isang malaking opisina sa top floor. Ang pangalan sa pinto ay nakaukit sa ginto, Doña Pilar Alvarado. Nanginginig ang aking mga tuhod nang pumasok ako.
Nakaupo si Doña Pilar sa likod ng isang malaking mesa. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mga mata ay matalim. Nuwit, hindi nangangagat. Sa kanyang braso, nakasuot ang isang jade bracelet na kalaunan kong nalaman ay kambal ng ibibigay niya sa akin. Umupo ka, Lira. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may otoridad. Po, Doña Pilar. Akala ko po ba ang HR ang mag-i-interview sa akin? Ngumiti siya. Isang meeting hindi ko inaasahan. Ang HR ay nag-i-interview ng mga empleyado. Ako ay nag-i-interview ng mga taong magmamana ng aking mga lihim. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi nun. Ngunit hindi ako nagtanong. Umupo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan. Ang iyong resume ay kahanga-hanga, Lira. Summa cum laude sa chemical engineering. Ngunit, hindi iyon ang dahilan kung bakit ka nandito. Po, ang iyong thesis tungkol sa pagsusuri ng mga pampaganda na gawa sa mga lokal na sangkap. Ang iyong propesor ay nagpadala sa akin ng kopya. Sinabi niyang ikaw ang tanging estudyante na tumangging gumamit ng mga imported na produkto para sa iyong pananaliksik. Mas pinili mong patunayan na ang mga sangkap na gawa sa Pilipinas ay kasing husay, kung hindi man mas mahusay kaysa sa mga banyaga. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Po, naniniwala po kasi ako na ang ating mga lokal na sangkap ay hindi dapat maliitin. Ang pili oil ang langka ang banaba, may mga katangian po ito na hindi kayang pantayan ng iba. Tumango si Doña Pilar, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Alam mo ba kung ilang taon na akong naghahanap ng taong may ganyang paniniwala ang aking sariling anak na babae? Ay mas piniling mag-aral sa ibang bansa. Ang aking mga apo ay mas interesado sa mga mamahaling bagay kaysa sa negosyo. Ngunit ikaw ay dumating dito na may sira na sapatos at isang pusong puno ng pag-asa. Paano ninyo po nalaman ang tungkol sa aking sapatos? Ang aking opisina ay may mga mata sa lahat ng dako, Lira. At ang aking puso ay may kakayahang makita ang mga taong tunay na nagmamahal sa gawaing ito. Hindi ako nagkakamali. Mula sa araw na iyon, si Doña Pilar ay naging higit pa sa aking boss. Siya ang naging guru ko, ang aking tagapagtanggol, ang aking lola. Ang lola na hindi ko nagkaroon dahil sa pagkamatay ng aking mga lolo't lola nung ako ay bata pa. Tinuruan niya ako ng lahat. Ang tamang paraan ng pag-aanalisa ng mga sangkap, ang mga lihim ng paggawa ng mga produkto na hindi lamang maganda, kundi ligtas. Ang kahalagahan ng integridad sa isang industri, yan na puno ng kasakiman. Lira, madalas niyang sabihin, ang kagandahan ay hindi lamang nasa balat. Ito ay nasa kung paano mo tinatrato ang mga taong gumagamit ng iyong produkto. Ang isang babae na naglalagay ng kolorete sa kanyang mga labi ay nagtitiwala sa atin. Hindi natin dapat sirain ang tiwala na yon. At nang gumating ang araw na ikasal ako kay Nico, si Doña Pilar ang unang taong kumamusta sa akin. Hindi siya dumalo sa kasal, may sakit siya noong mga panahong iyon. Ngunit, nagpadala siya ng isang regalo. Isang maliit na kahon na may nakasulat na, "Buksan mo ito ng mag-isa." Nang gabing yon sa aming honeymoon suite, binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang jade bracelet, ang kambal ng kanyang suot. May kasama itong sulat, "Mahal kong Lira." Kung binabasa mo ito, nangangahulugang nagsimula ka na ng isang bagong buhay. Ang pag-aasawa ay hindi madali, lalo na sa pamilyang tulad ng akin. Ngunit tandaan mo, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa apelyido na iyong binala. Ito ay nakasalalay sa iyong puso. Ang bracelet na ito ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang susi. Isang susi sa isang katotohanan na matagal ko nang itinatago. Kapag handa ka na, kapag naramdaman mong kailangan mo ito, tawagan mo ang numerong nakaukit sa loob ng kahon. Huwag mong ipakita ito kay Violeta. Huwag mong hayaang malaman ni Nico ang tungkol dito. Ang lihim na ito ay para sa iyo lamang. Ngunit higit sa lahat, Lira, tandaan mo ito, nakita kita sa sarili ko. Yung taong handang mawala para sa katotohanan. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Mahal kita, Doña Pilar. Ang aking mga luha ay bumagsak ng walang tigil habang inaalala ko ang mga sandaling yon. Hindi ko alam noon kung gaano kabigat ang mga salitang yon.
Hindi ko alam na ang bracelet na ito ay magdadala sa akin sa isang lugar na puno ng kadiliman, ngunit pati na rin ng pag-asa. Lira, kung naririnig mo ito ngayon? Patuloy ang boses ni Pilar sa recording. Ibig sabihin ay dumating ka na sa punto ng pagpili. Alam kong mahal mo si Nico. Alam kong umaasa ka na siya ay magbago. Ngunit may isang bagay na kailangan mang malaman tungkol sa pag-ibig. Ang aking mga kamay ay nanginig. Pinaupo ko ang aking sarili ng tuwid. Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pipiliin mo ang taong mahal mo kahit na siya ay mali. Ang pag-ibig ay nangangahulugang handa kang hayaan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang pag-ibig ay nangangahulugang hindi mo siya pinapayag gang lumubog sa kanyang sariling kasalanan. Alam ko mahal mo si Miko, ngunit hindi mo kayang iligtas ang isang taong ayaw iligtas ang kanyang sarili. Hindi mo kayang ayusin ang isang bagay na hindi niya gustong ayusin, at hindi mo kayang piliin ang kanyang kapakanan sa kapinsalaan ng 47 na buhay na winasak ng kanyang pamilya. Ang tunay na pag-ibig, Lira, ay hindi tungkol sa pagprotekta sa taong mahal mo mula sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtulong sa kanila na harapin ang katotohanan kahit na masakit. Ang recording ay natapos. Ang silid ay naging tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Sa halip tumayo ako, ang aking mga kamay ay matatag na ngayon. Tiningnan ko ang jade bracelet sa aking palad. Ang malamig na bato ay tila humihinga kasabay ng aking puso. Ang mga alaala ng aking mga araw kasama si Doña Pilar ay dumaloy sa aking isipan. Ang kanyang mga turo, ang kanyang mga payo, ang kanyang tiwala sa akin. Lira, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa apelido na iyong dinala. Ito ay nakasalalay sa iyong puso. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking dibdib. Tumingin ako sa salamin sa aking kwarto. Nakita ko ang isang babae na pagod na may mga mata na puno ng sakit. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may nakita akong apoy. Ang apoy na nakita ni Doña Pilar nung unang araw na pumasok ako sa Alvarado Corporation. Hindi ako natatakot mawala. Hindi ako natatakot harapin ang katotohanan. Ang tanging kinakatakutan ko ay ang mabuhay na may kasinungalingan. Hinawakan ko ng mahigpit ang bracelet. Salamat, Doña Pilar, bulong ko. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi kita bibigiwin. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen si Marco. Lira, ang kanyang boses ay seryoso. May problema. Ano iyon? Si Violeta. Nalaman niyang kinopya mo ang mga datos mula sa research facility. May nakakita sa'yo. May nag-ulat sa kanya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Paano niya nalaman? Hindi ko alam ang detalye. Ngunit narinig ko mula sa isang source na siya ay nagpaplano ng isang bagay. Isang bagay na makakapigil sa'yo bago ang pulong bukas. Ano ang gagawin niya? Hindi ko alam, Lira. Ngunit kailangan mong maging handa. Si Violeta ay hindi magdadalawang isip na sirain ka kung kinakailangan. Alam niyang ikaw ang tanging makakapagbabagsak sa kanya. Tiningnan ko ang bracelet sa aking kamay. Ang malamig na bato ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Hayaan mo siya, Marco. Hayaan mo siyang subukan. Hindi na ako natatakot sa kanya. Lira, natapos na ang takot ko, Marco. Simula ngayon ako na ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumingin ako sa bintana. Ang araw ay sumisikat na, ang mga unang sinag nito ay tumatago sa mga ulap. Ang pulong sa mga internasyonal na mamumuhunan ay ilang oras na lamang ang layo. Hinawakan ko ang bracelet, ang mga alaala ni Doña Pilar ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kanyang mga salita ay naging aking sandata. Ang kanyang tiwala ay naging aking kalasag. At sa sandaling yon, alam ko hindi ako nag-iisa. Si Doña Pilar ay nasa akin. Ang kanyang espiritu ay gumagabay sa akin. Tiningnan ko ang bracelet. Kailangan kong makuha ito mula kay Violeta, bulong ko. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ito laban sa akin. Ang aking mga mata ay naging matatag. Ang aking puso ay naging kalmado. Bukas ang Alvarado ay babagsak. At ako ang magiging dahilan. Pagmulat ko ng mata, madilim pa rin ang kwarto. Pero may mali.
May kakaibang katahimikan na parang may humihinga sa likod ng pinto. Sinubukan kong bumangon at saka ko napansin ang pinto ay nakalock mula sa labas. Napatakbo ako sa pinto, hinila ang knob ng paulit-ulit. Bakal. Solid na bakal. Hindi ito ang karaniwang kandado ng kwarto ko. May naglagay ng ekstrang trangka sa labas. Tulong? Sigaw ko. May tao ba dyan? Tanging ang etyo ng sarili kong boses ang sumagot sa akin. Tiningnan ko ang aking telepono 45 minuto bago ang pulong. Ang biyahe papuntang BGC ay aabutin ng 30 minuto kung swertihin. Hindi ako makakarating. Hinawakan ko ang aking leeg. Wala ang bracelet. Siyempre, nasa poder pa rin ni Violeta. Hindi mo ako pipigilan, Violeta. Bulong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa paligid bintana. Pinuksan ko ang kortina. Ikalawang palapag. Ang bubong ng garahe ay ilang talampakan lang ang layo. Tiningnan ko ang pinto bakal. Tiningnan ko ang bintana sa lamin. Alam ko ang pipiliin ko. Hinila ko ang kurtina binalot sa aking mga braso. Binuksan ko ang bintana ng buo. Ang malamig na hangin ng umaga ay humampas sa aking mukha. Tumingin ako sa baba, ang bubong ng garahe ay nasa tamang posisyon. Kailangan kong tumalon. 1, 2, bago ko pa mabilang ang 3 may tumawag sa akin. Lira, boses ni Marco sa kabilang linya. Nasa labas ka ba ng kwarto mo? Hindi, Marco. Nakalock ako. Pinigilan ako ni Violeta. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos narinig ko ang paghinga niya, tilang umiti. Mabuti na lang at naisip ko na ito, sabi niya. Bago pa man ang lahat, nagpadala na ako ng kopya ng lahat ng datos sa lahat ng international investors. Nakaschedule ang pagdating nila sa kanilang mga email ng 8:00 ng umaga. Napatigil ako. Ang pulong na yon, Lira, ay hindi na lamang tungkol sa iyong pagsasalita. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa kanilang mga kamay bago ka pa man dumating. Kailangan mo lang na naroroon upang kumpirmahin ito. Tumingin ako sa bubong ng garahe. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang bumabalik. Marco, salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Ibigay mo lang sa kanila ang katotohanan. Ang katotohanang inihanda ni Doña Pilar. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa. Tumingin ako sa bintana. Ang bubong ng garahe ay nasa harapan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Umakyat ako sa sill, hinawakan ang frame at tumalon. Ang hangin ay sumalubong sa akin. Ang lupa ay papalapit. Ang aking mga paa ay tumama sa bubong ng garahe nang may malakas na lagapak. Sumakit ang aking bukong-bukong, nuwit hindi ako huminto. Tumakbo ako papunta sa dulo ng bubong, bumaba sa pader at tumakbo papunta sa pangunahing daan. Ang aking puso ay parang sasabog. Ang aking hininga ay mabigat. Ngunit ang aking mga paa ay hindi tumigil. Pagdating ko sa lobby ng Alvarado Tower, ang mga mata ng lahat ay nakapako sa akin. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking damit ay may mansa ng alikabok mula sa aking pagtakas. Ngunit hindi ako nagmukhang mahina. Nagmukha akong handa. Mrs. Alvarado, sabi ng receptionist, ang pulong po ay... Alam ko kung saan ito. Sagot ko, hindi siya hinintay. Ang elevator ay tila bumagal sa bawat segundo. Ang aking isipan ay puno ng mga salita ni Doña Pilar, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananampalataya sa akin. At ang 47 na buhay na naghihintay ng katarungan. Pagbukas ng pinto ng elevator, narinig ko na ang mga boses mula sa conference room. Ang mga international na mamumuhunan, naroon na silang lahat. At naroon din si Violeta, nakaupo sa dulo ng mesa, nakangiti sa kanyang mga bisita. Ang ngiti niya ay naglaho nang makita niya ako. Lira. Ang kanyang boses ay matalim. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka naman naimbitahan. Hindi ako sumagot. Naglakad ako papasok, ang bawat hakbang ay may dahilan. Ang mga mata ng mga mamumuhunan ay sumunod sa akin, nagtataka, nag-aalala. Mrs. Alvarado, sabi ng isa sa kanila, isang matandang lalaki na may salamin. Sino po ito? Ang aking manugang. Mabilis na sagot ni Violeta.
Siya ay may personal na problema. Pakiusap, huwag ninyong pansinin. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa mga bagong formula. Hindi ako dito para sa personal na problema. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ako ay narito upang ipakita sa inyong lahat ang katotohanan. Ang silid ay naging tahimik. Si Violeta ay tumayo, ang kanyang mukha ay namula. Lira, lumabas ka ngayon din. Hindi, sagot ko. Hindi hanggat hindi ninyo nakikita ang nasa inyong mga email. Ang isa sa mga mamumuhunan ay tumingin sa kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay lumawak. Ano ito? Ano itong mga dokumentong ito? Mr. Chen, huwag ninyong pansinin yan, sigaw ni Violeta. Yan ay mga peking dokumento. Ang babaeng yan ay sira ang ulo. Pik, umiling ako. Buksan ninyo ang attachment. Tingnan ninyo ang mga pirma. Ang mga mamumuhunan ay nagsimulang magbulungan. Ang isa sa kanila ay naglabas ng kanyang laptop, ang isa ay kanyang telepo. Ang mga mata nila ay sunod-sunod na nagbago mula sa pagtataka, sa pagkabigla, sa takot. Mrs. Alvarado, sabi ni Mr. Chen, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng peking resulta ng pagsubok. Kasinungalingan, sigaw ni Violeta. Ang babaeng yan ay ninakaw ang mga dokumentong mula sa aming opisina. Siya ay isang magnanakaw. Ninakaw ko ang mga dokumentong ito, sagot ko. Dahil may 47 na tao na nasaktan dahil sa inyong kasinungalingan. 47 na buhay na nagbago dahil sa inyong desisyon na palitan ang mga dekalidad na sangkap ng mga peking materyales. Ang silid ay naging napakatahimik. Kahit ang paghinga ay tila tumigil. Mr. Chen, patuloy ko. Tingnan ninyo ang pahina 12. Ang pirma ni Doña Violeta Alvarado ay naroroon. Ang kanyang personal na pirma ay nag-aapruba sa pagpapalit ng mga sangkap. Ang kanyang pirma ay nag-aapruba sa pagtatago ng mga reklamo ng mga customer. Si Violeta ay nanginginig na. Ang kanyang mga mata ay parang naglalabas ng apoy. Lira, huwag mang gagawin ito. Gagawin ko? Sagot ko. Dahil may isang taong nagturoy sa akin na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pinoprotektahan mo ang taong mahal mo mula sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nangangahulugang tinutulungan mo silang harapin ito. Tumingin ako sa paligid. Naroon si Nico, nakaupo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin puno ng sakit at pangamba. Ang aking pirma, bulong niya. Oh, Nico? Sagot ko, ang aking boses ay lumambot. Ang iyong pirmo ay naroroon din. Ngunit hindi mo ako kailangan upang iligtas ka. Kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Tumayo si Nico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Violeta sa unang pagkakataon, direkta sa kanyang mga mata. Tama na, ma. Sabi niya, ang kanyang boses ay pumutok. Tama na. Ano? Si Violeta ay natigilan. Tama na ang mga kasinungalingan. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagpapanggap na walang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pinrotektahan kita sa lahat ng taon na ito. Pinili kita sa tuwing may pagkakataon. Ngunit hindi ko kayang protektahan ng isang taong ayaw protektahan ng sarili. Anak, hindi mo ako anak, ma. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pangalan ko. Ginamit mo ang pamilya natin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. At nawala ko ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Ang silid ay tahimik. Ang mga mamumuhunan ay nakatingin kay Nico, nakatingin kay Violeta, nakatingin sa mga dokumento sa kanilang mga kamay. Mrs. Alvarado, sabi ni Mr. Chen, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan naming i-hold ang lahat ng aming mga plano sa inyong kumpanya. Ang mga dokumentong ito ay seryosong akusasyon. Kailangan naming iulat ito sa aming mga legal team. Hindi, sigaw ni Violeta. Huwag ninyong gawin yan. Maari nating ayusin ito. Maari nating... Wala nang maayos pa. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang katotohanan ay lalabas. Hindi mo ito kayang itago.
Lumingon ako sa mga opisyal na nakatayo sa may pinto, ang mga tauhan ng regulatory agency na si Marco ang nag-imbita. Mga ginoo na rito ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumento, ang mga pagsusuri, ang mga testimonya ng mga biktima. Lahat ay nasa inyong mga kamay. Ang isa sa mga opisyal ay tumango. Salamat, Mrs. Sarmiento. Kami na ang bahala dito. Tumingin ako kay Violeta. Ang kanyang muka ay putla na parang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng awa. Violeta, sabi ko, ang iyong kasakiman ay sumira sa iyong pamilya. Ang iyong kasinungalingan ay sumira sa iyong pangalan. Ngunit hindi mo kailangang mawala ang lahat. Maaari kang pumili ng tama sa ngayon. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Sigaw niya. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang nagpatakbo ng lahat. At ako ang nagtago ng lahat. Sagot ko. Ngunit hindi na. Tumingin ako kay Marco na nakatayo sa may pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Tumango siya sa akin. Mrs. Sarmiento, sabi ng isa sa mga opisyal, kailangan namin kumuha ng pormal na pahayag mula sa inyo. Oh, sagot ko. Ngunit may isa pa akong bagay na kailangang gawin. Tumingin ako sa mga mamumuhunan. Mga Gino, alam ko na ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng mga krimen ng pamilya Alvarado. Ngunit nais kong malaman ninyo na ang mga formula na nilikha ni Doña Pilar Alvarado ay totoo. Ang kanyang mga formula ay ligtas. Ang kanyang mga formula ay epektibo. Ang problema ay hindi ang mga formula ang problema, ay ang mga taong pumalit sa kanya. Lumingon ako kay Violeta. At dahil dito inihahayag ko sa inyong lahat, na tinatanggihan ko ang lahat ng karapatan sa mana na iniwan sa akin ni Doña Pilar. Hindi ko kailangan ng pera ng pamilyang ito. Hindi ko kailangan ng pangalan ng pamilyang ito. Ang kailangan ko lamang ay ang katotohanan. Ang silid ay sumabog sa bulungan. Ang mga mamumuhunan ay nagtitinginan. Si Violeta ay tila babagsak sa pagkakatayo. Lyra. Boses ni Nico. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pasensya na. Pasensya na sa lahat. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinili kong pakasalan. Ang lalaking hindi kayang protektahan ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Nico. Sabi ko. Kailangan mong humingi ng tawad sa iyong sarili, sa mga taong nasaktan dahil sa iyong katahimikan. Umiyak siya. Umiyak siya sa harap ng lahat. Ngunit hindi ko siya niyakap. Hindi ko kayang yakapin ang taong pumili ng kasinungalingan sa loob ng maraming taon. Tumingin ako kay Violeta sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mo ito, Violeta? Ngunit hindi dahil sa ginawa mo sa akin, kundi dahil sa ginawa mo sa iyong sarili. Umalis ako sa conference room. Ang aking mga paa ay matatag. Ang aking puso ay kalmado. Ang mga boses sa likod ko ay unti-unting nawawala habang papalapit ako sa elevator. Paglabas ko ng lobby, bumubuhos ang ulan. Ang langit ay kulay abo, ang mga ulap ay mabigat. Tumayo ako sa ilalim ng ambi ng gusali, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada. Hinawakan ko ang aking bulsa. Doon sa loob ng aking bulsa, naroon ang jade bracelet. Hindi ko alam kung paano ito nakabalik sa akin, marahil ay nahulog ito mula kay Violeta noong nag-aaway kami. O marahil ay may naglagay nito sa aking bulsa. Ngunit naroon ito, ang malamig na bato, ay tila humihinga kasabay ng aking puso. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Ang mga alaala ni Doña Pilar ay dumaloy sa aking isipan. Ang kanyang mga turo, ang kanyang mga payo, ang kanyang tiwala sa akin. Lyra, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa apelido na iyong dinala. Ito ay nakasalalay sa iyong puso. Tumingin ako sa ulan. Ang mga patak ay bumabagsak sa aking mukha. Hinahalo sa aking mga luha. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako dahil sa saya o dahil sa sakit. Siguro pareho. Ang jade bracelet ay nasa aking palad. Ang malamig na bato ay tila nagsasabi sa akin na ang lahat ay magiging maayos.
na ang katotohanan ay nanalo. Tapos na. Bulong ko sa sarili ko. Tapos na ang lahat. Ngunit sa di kalayuan narinig ko ang boses ni Violeta na sumisigaw mula sa bintana ng conference room. Pagsisisihan mo to, Lira. Wala kang matatagpuan kahit saan. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan. Ang tanging kailangan ko ay nasa aking kamay. Ang jade bracelet ang alaala ni Doña Pilar at ang katotohanang hindi na maaaring itago pa. Tumayo ako sa ilalim ng ulan, ang bracelet ay nakasara sa aking palad. Ang langit ay umiiyak, ngunit sa unang pagkakataon sa mga buwan ng aking puso ay tila sumasayak. Miss Sarmiento? Miss Sarmiento, isang pahayag lang po. Sigaw ng isang reporter habang hinahabol ako papalabas ng building. Totoo po bang ibinunyag ninyo ang mga iligal na gawain ng Alvarado Corporation? Miss Sarmiento, pakisabi naman po. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Ang mga camera flashes ay parang kidlat sa paligid ko. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang pintig ng aking puso. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang aking damit, ang aking buhok, ang aking mukha. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na jade bracelet sa aking palad, ang tanging bagay na natitira sa akin mula sa pamilyang sinubukan kong iligtas. 3 araw ang lumipas bago ko nakita ang balita sa telebisyon. Ang Alvarado Corporation ay nakararanas ng pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan nito. Sabi ng news anchor, ang kanyang boses ay seryoso. Ang mga shares ng kumpanya ay bumagsak ng mahigit 70% sa loob lamang ng 2 araw. Ang mga international investors ay nag-withdraw ng kanilang mga pondo at ang Department of Trade and Industry ay nag-anunsyo ng malawakang investigasyon. Nakaupo ako sa maliit na hotel room na aking tinutuluyan. Ang remote control ay mahigpit sa aking kamay. Hindi ako makalipat ng channel. Hindi ko kayang patayin ang TV. Samantala si Doña Violeta Alvarado, ang dating chairman ng kumpanya, ay nahaharap sa mga kasong criminal negligence at falsification of documents. Ang mga salita ay parang martilyo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit masakit pa rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko maiwasang madama na kahit gaano pa katama ang aking ginawa, may bahagi sa akin na nasasaktan. Ang anak niyang si Nico Alvarado ay tinawag din para sa formal na investigasyon. Pinatay ko ang TV. Ang katahimikan ng hotel room ay bumalot sa akin. Ang tanging tunog ay ang pagpatak ng ulan sa bintana. Tila ba ang langit mismo ay umiiyak sa nangyari? Tiningnan ko ang aking telepono. Walang mga mensahe, walang mga tawag. Simula nang umalis ako sa meeting na yon, wala ni isang tao ang nakipag-ugnayan sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masama. Kinaumagahan nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Mrs. Sarmiento, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado gaya ng dati. Kailangan ninyong pumunta sa istasyon ng pulisya. May mga katanungan sila tungkol sa mga dokumento. Nayon, tanong ko, ang aking boses ay paos dahil sa hindi pagtulog. Opo. At naroon din si Mr. Alvarado. Tumigil ang puso ko. Si Nico? Opo. Kailangan niyang magbigay ng pahayag tungkol sa mga pirma, sa mga dokumento. Napahinga ako ng malalim. Sige, pupunta ako. Pagdating ko sa istasyon, ang mga ilaw ay malamig at malupit. Ang mga taong naghihintay sa lobby ay tila mga anino. Hindi ko alam kung sino. Ang mga pulis, sino ang mga abogado, sino ang mga saksi. Nakita ko si Marco sa may pinto. Lumapit siya sa akin, ang kanyang muka ay walang emosyon. Mrs. Sarmiento, handa na ba kayo? Oo, sagot ko. Kahit hindi ako sigurado kung handa ba talaga ako. Binuksan niya ang pinto. At doon sa loob ng maliit na silid, nakita ko si Miko. Nakaupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa mesa. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may mga maitim na bilog sa ilalim. Hindi siya nakatingin sa akin nang pumasok ako. Hindi niya kayang tingnan ako. Mr. Alvarado, sabi ng isang opisyal. Ito si Mrs. Sarmiento. Siya ang nagbigay ng mga dokumento sa amin. Tumango si Nico, ngunit hindi pa rin siya tumitingin. Umupo ako sa tapat niya. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi hihigit sa 1 metro.
Ngunit pakiramdam ko ay milya-milya ang layo. Lira. Bulong niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nico, sagot ko. Tumingin siya sa akin sa wakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, puno ng pagsisisi, puno ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Pasensya na, sabi niya. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito. Ngunit, pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin? Sabi ko, at naramdaman ko ang bigat ng aking sariling mga salita. Kailangan mong harapin ang mga desisyon na ginawa mo. Tumango siya. Alam ko at gagawin ko. Ngunit gusto ko malaman mo na hindi kita sinisisi sa lahat ng ito. Wala kang kasalanan sa akin, Nico. Ang kasalanan mo ay sa iyong sarili. Sa mga taong nasaktan dahil sa iyong katahimikan. Hindi siya sumagot. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal kita. Kahit na hindi ko alam kung paano ipakita ito, kahit na hindi ko kayang ipagtanggol ka, mahal kita. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang saksak. Hindi ko alam kung ito ba ay totoo o isa pang kasinungalingan. Hindi ko alam kung ito ba ay sapat na. Hindi sapat ang pagmamahal, Nico. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung hindi mo ito ipinapakita. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung pipiliin mong manatiling tahimik. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko, at hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Nais ko lamang na malaman mo na hindi kita sinisisi, na hindi kita kailanman sinisi. Umiling ako. Hindi mo ako sinisisi, Nico. Ikaw ang nanatiling tahimik. Ikaw ang pumili ng panig ng iyong ina. Ikaw ang nagpirma ng mga dokumentong yon. Alam ko, bulong niya. Alam ko ang lahat. At hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ngunit, natatakot ako. Natatakot ako sa aking ina. Natatakot ako na mawala ang lahat. Natatakot ako mawala ka. Ngunit nawala mo na ako, Nico, dahil sa iyong takot. Ang katahimikan ay bumalat sa amin. Ang opisyal sa may pinto ay tila hindi alam kung ano ang gagawin. Si Marco ay nakatayo sa may sulok, ang kanyang mga mata ay nakababa. Kailangan kong pumirma ng mga dokumento. Sabi ko, tumayo ako. Kailangan kong tapusin ito. Lira, tawag niya. Ngunit hindi ako lumingon. Paalam, Nico. Paglabas ko ng istasyon, ang araw ay sumisikat na. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang langit ay kulay abo pa rin. Sumakay ako sa taxi at pumunta sa biyudang bahay, ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Ang gate ay bukas. Ang mga guard ay wala. Ang mga sasakyan sa driveway ay wala na. Ang buong lugar ay tila desyerto, tila isang multo ng dating karilagan nito. Lumakad ako, papasok, ang aking mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na hallway. Ang mga larawan sa dingding ay tinanggal ng mga malalaking espasyo, kung saan dati ay may mga portrait ng pamilya Alvarado. Umakyat ako sa aking silid. Ang mga gamit ko ay nandoon pa rin, ang aking mga damit, ang aking mga libro, ang aking mga gamit sa trabaho, ngunit ang lahat ay tila dayuhan na sa akin. Nagsimumal akong mag-empake. Ang bawat damit na aking tinupi ay parang nagpaalam. Ang bawat libro na aking inilagay sa kahon ay parang isang alaala na aking iniiwan. Sa ilalim ng aking unan, natagpuan ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at doon sa loob ay isang liham. Last Lira. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang natapos na ang lahat. Alam kong mahirap ang mga susunod na araw. Alam kong mararamdaman mong nag-iisa ka. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang jade break na yan ay hindi lamang isang alahas. Ito ay simbolo ng aking tiwala sa iyo. Ito ay simbolo ng aking pag-asa na may taong magpapatuloy sa aking nasimulan. Hindi ka nag-iisa, Lira. Nandito lang ako. Doña Pilar, ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa aking mga mata. Hinawakan ko ang liham nang mahigpit pinipiga ang mga salita na tila humahap sa aking puso. Hindi ka nag-iisa, Lira. Nandito lang ako. Ang mga salita ni Doña Pilar ay tila yakap sa akin,
tila isang paalala, na kahit nawala na siya ang kanyang tiwala sa akin, ay buhay pa rin. Tinupi ko ang liham at inilagay ito sa aking bulsa kasama ang jade bracelet. Tumayo ako sa harap ng gate ng biyudang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan ay tila isang malaking anino sa likod ko. Ang mga bintana ay madilim. Ang mga pinto ay sarado. Ang lahat ng mga alaala mabuti at masama ay nakakulong sa loob ng mga pader na iyon. Hinawakan ko ang jade bracelet sa aking bulsa. Ang malamig na bato ay tila humihinga kasabay ng aking puso. Tapos na, bulong ko. Tapos na ang lahat. Ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa harap ko. Tumingin ako isang itim. Nasasakyan ang mga bintana ay madilim. Ang pinto ay bumukas at isang babae ang lumabas. Si ay nasa kanyang mga 40 ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na bun. Ang kanyang kasuotan ay propesyonal, isang itim na blazer, isang puting blusa at isang bag na mukhang mamahalin. Miss Sarmiento. Tawag niya, ang kanyang boses ay kalmado at professional. Oo, sagot ko, ang aking mga balikat ay naninigas. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa akin. Ako si Attorney Reyes. May kailangan kaming pag-usapan tungkol sa Pilar Foundation. Ang mundo ay tila huminto. Pilar Foundation, ulit ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi ko alam kung ano yon. Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngiti na may halong misteryo at pag-asa. Ngunit alam ko, Miss Sarmiento. At sa palagay ko, oras na upang malaman ninyo rin. Tumingin ako sa kanya, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ang jade bracelet sa aking bulsa ay tila uminit, tila humihingi ng pansin. Ano ang Pilar Foundation? Tanong ko. Sumakay kayo, sabi niya, binuksan ang pinto ng sasakyan. Ipapaliwanag ko ang lahat. Tumingin ako sa likod sa biyudang bahay sa mga alaala sa lahat ng aking iniwan. Pagkatapos ay tumingin ako sa harap sa babaeng nag-aalok sa akin ng isang bagay na hindi ko alam na umiiral. Huminga ako ng malalim at sumakay ako. Umupo ako sa likod. Nang sasakyan, ng aking mga kamay ay nakakapit sa aking bag. Ang jade bracelet ay nasa aking bulsa pa rin, malamig laban sa aking balat. Si Attorney Reyes ay nakaupo sa harap, tahimik, habang ang sasakyan ay umaandar palayo sa biyudang bahay. Miss Sarmiento, simula niya lumingon sa akin sa rearview mirror. Alam ko marami kayong tanong. Ngunit hayaan ninyo magsimula ako sa simula. Tumango ako, hindi makapagsalita. 5 taon na ang nakalipas, patuloy niya. Si Doña Pilar ay lumapit sa akin. Sinabi niya sa akin na may gusto siyang ipagawa isang bagay na hindi niya kayang ipaalam kahit kanino sa kanyang pamilya. Ano iyon? Tanong ko, ang aking boses ay paos. Ang Pilar Foundation. Ang pangalan ay tila nag-echo sa loob ng sasakyan. Naramdaman ko ang pagbilis ng aking tibok ng puso. 5 taon na ang nakalipas, itinatag ni Doña Pilar ang isang pondo, isang trust fund na hindi maaaring galawin ng sinuman maliban sa isang tao. Ikaw, Miss Sarmiento? Napasinghap ako. Ako, bakit ako? Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngiti na may halong paggalang. Sapagkat nakita niya sa inyo ang hindi niya nakita sa sarili niyang pamilya, ang integridad, ang pagmamahal sa katotohanan. Umiling ako, hindi makapaniwala. Ngunit hindi ko alam, hindi ko naman siya lubos na nakausap tungkol dito. Hindi ninyo kailangan? Sabi niya. Si Doña Pilar ay isang mahusay na tagapagmamasid. Nakita niya kung paano ninyo hinahawakan ang mga produkto sa laboratory o ang pagiging maingat ang pagiging tapat. Nakita niya kung paano ninyo tinatanggihan ang mga shortcut na inaalok ng iba. Hindi ninyo sinabi sa kanya kung sino kayo. Ipinakita ninyo sa kanya. Ang mga salita niya ay tila tumagos sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay nagsimulang uminit. Anong foundation? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ano ang gagawin ko rito? Wumuntong hininga si Attorney Reyes. Ang Pilar Foundation ay isang independenteng laboratory o isang lugar kung saan ang mga produkto ay susuriin ng may totoong pamantayan, hindi ang mga pekeng resulta na ginagawa ng mga korporasyon. Ang layunin nito ay protektahan ang mga mamimili
lalo na ang mga ordinaryong Pilipino na walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. At kayo, Miss Sarmiento, ang siyang tanging tao na may kapangyarihan upang patakbuhin ito. Ang mundo ay tila umikot sa paligid ko. Ang lahat ng aking iniisip, ang aking pagkalito, ang aking sakit, ang aking pagkalungkot ay tila natabunan ng isang bagong damdamin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-asa. Kailan natin ito makikita? Tanong ko, ang aking boses ay mas matatag na ngayon. Numiti si Attorney Reyes. Ngayon, ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang gusali sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Hindi ito kasing engrande ng headquarters ng Alvarado, sa katunayan ito ay maliit, halos hindi napapansin. Ngunit may isang bagay sa gusaling ito na tila humihinga ng pag-asa. Dito po, sabi ni Attorney Reyes, binuksan ang pinto para sa akin. Lumabas ako, ang aking mga paa ay tila mabigat sa semento. Ang gusali ay may simpleng harapan, isang puting pader, isang bakal na pinto, at isang maliit na karatula na nakasulat Pilar Foundation. Ang pangalan ay tila isang yakap mula sa isang taong mahal ko. Binuksan ni Attorney Reyes ang pinto at pumasok kami. Ang loob ay hindi ko inaasahan. Sa halip na isang madilim, walang laman na espasyo, nakita ko ang isang maliit ngunit kumpletong laboratorio. Ang mga mesa ay puno ng mga mikroskopyo, mga test tube, mga kagamitan sa pagsubok. Ang mga istante ay puno ng mga chemical at mga sample. Ang lahat ay bago malinis handa. Binuo ni Doña Pilar ang lahat ng ito, sabi ni Attorney Reyes, nakatayo sa tabi ko. Bawat piraso ng kagamitan, bawat detalye ng disenyo, pinlano niya ito ng detalyado taon bago siya namatay. Lumakad ako sa paligid, ang aking mga daliri ay humahaplo sa mga makina. Ang mga ito ay hindi lamang mga kagamitan, sila ay mga simbolo ng tiwala ng isang babae sa akin. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ko, ang aking boses ay paos. Bakit itinago niya ito? Alam niyang hindi mo pa handa, sagot ni Attorney Reyes. Alam niyang kailangan mong dumaan sa lahat ng pagsubok na iyon, ang kasal, ang pagtataksil, ang pagbagsak, upang maunawaan mo kung bakit mahalaga ang misyong ito. Tumayo ako sa harap ng isang malaking bintana na nakatingin sa labas. Ang langit ay unti-unting nagiging maliwanag, ang mga ulap ay nagkakalat. Miss Sarmiento, tawag ni Attorney Reyes. May isa pa akong bagay na kailangan ninyong makita. Lumingon ako. May hawak siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Natagpuan ko ito sa safe deposit box na iniwan ni Doña Pilar. Sabi niya, inilapag ito sa mesa. Nakasulat ang pangalan ninyo dito. Lumapit ako, ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang kahon. Sa loob, nakita ko ang isang lumang kwaderno, ang pabalat ay kayumangi, ang mga pahina ay dilaw na. Binuksan ko ito at ang unang pahina ay may sulat kamay ni Doña Pilar. At aking pangarap para sa Pilipinas ay isang lugar kung saan ang bawat produkto na ginagamit ng bawat pamilya ay ligtas, tapat, at totoo. Hindi ito magiging madali, ngunit alam kong may taong makakagawa nito. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa aking mga mata. Binalikan ko ang mga pahina, bawat isa ay puno ng mga tala, mga plano, mga ideya. Ang kanyang pananaw ay malinaw, isang sistema ng pagsubok na independyente, walang kinikilingan, na hindi maaaring bilhin ng sinumang korporasyon. Kinugol niya ang kanyang huling mga taon sa pagpaplano nito. Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malambot. Hindi para sa kanyang pamilya, hindi para sa kanyang pangalan, para sa mga taong hindi niya nakilala, ngunit mahal niya. Hinawakan ko ang kuwaderno nang mahigpit pinipiga ang mga salita na tila humahaplo sa aking puso. Gagawin ko ito, bulong ko. Para sa kanya, para sa kanila. Lumipas ang mga araw. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Alvarado ay patuloy na lumalabas sa telebisyon. Ang mga mamamahayag ay nag-uulat tungkol sa mga kaso, ang mga investigasyon, ang mga paratang. Isang hapon, habang ako ay nasa laboratory, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Reyes. Miss Sarmiento, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May desisyon na sa kaso ni Doña Violeta.
Tumigil ang aking mga kamay. Ano ang nangyari? Si Doña Violeta ay sinentensiyahan ng 10 taon ng pagkakabilanggo. Ang kanyang mga kaso ay marami pandadaya paglabag sa batas ng kalusugan, pagtatago ng ebidensya. Tumanggo ako, ang aking mga mata ay nakatuon sa mesa. At si Nico, bumuntong hininga si Attorney Reyes. Si Nico ay nakatanggap ng suspended sentence. Ngunit kailangan niyang bayaran ang mga biktima, lahat ng mga pamilyang naapektuhan ng mga produkto. Ang aking puso ay tila lumubog. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko lamang ang isang mabigat na kaluvagan, isang paghinga ng hangin na matagal kong hinawakan. Salamat, attorney, sabi ko. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Kayo po ang bahala, Miss Sarmiento, sabi niya. Ang foundation ay sa inyo na. Ibinalik ko ang telepono at tumayo sa gitna ng laboratorio. Ang araw ay lumulubog sa labas ng bintana. Ang mga sinag nito ay pumapasok sa silid. Lumakad ako sa mesa, kung saan ang jade bracelet ay nakalagay sa isang maliit na kahon ng salamin. Inilagay ko ito roon nung unang araw na pumasok ako sa opisina bilang isang simbolo, isang paalala. Hinawakan ko ang salamin, ang malamig na bato ay tila humihinga sa ilalim ng aking mga daliri. Hindi ito para sa akin, bulong ko. Ito ay para sa kanila. Nang gabing iyon nakaupo ako sa aking maliit na opisina sa foundation. Inaayos ang mga dokumento. Ang kwaderno ni Doña Pilar ay nakabukas sa harap ko, ang mga pahina ay puno ng kanyang mga tala. Ang aking telepono ay biglang nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen, isang hindi kilalang numero. Sandali akong nag-alinlangan. Ngunit may isang bagay sa akin na nagsabing sagutin ito. Hello, sabi ko. Sa kabilang linya narinig ko ang isang boses ng babae. Umiiyak, nanginginig desperado. Miss Sarmiento, tulungan ninyo po ako. Ang anak ko po, nasunog ang balat dahil sa produkto ng Alvarado. Ang aking puso ay tumigil. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Miss, patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Nabasa ko po sa balita na kayo ang nakahuli sa kanila. Naisip ko po, baka pwede ninyo akong tulungan? Tumingin ako sa jade bracelet sa salamin. Ang malamig na bato ay tila nagnaningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. Huminga ako ng malalim. Nasaan kayo? Tanong ko, ang aking boses ay matatag. Sasama ako sa inyo. Sa kabilang linya narinig ko ang isang buntong hininga ng kaluwagan, isang tunog na tila isang dasal na sinagot. Salamat po, Miss Sarmiento. Salamat po. Ibinalik ko ang telepono at tumayo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang aking puso ay matatag. Tumingin ako sa jade bracelet, ang simbolo ng tiwala ni Doña Pilar, ang simbolo ng aking bagong simula. Hindi pa tapos, bulong ko. Nagsisimula pa lang. At lumabas ako ng opisina, patungo sa isang bagong laban. 1 taon na ang nakalipas, mula nang ang pangalan ng Alvarado ay naging usap-usapan sa buong bansa. 1 taon na rin, simula nang ako'y tumayo sa gitna ng mga guho ng isang imperyo. Hindi upang magtagumpay, kundi upang magsimula muli. Nayon nakatayo ako sa harap ng isang silid na puno ng mga mukha, mga siyentipiko, mga negosyante, mga taong naniniwala sa parehong panaginip na aking pinanghahawakan. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Simula ko ang aking boses ay umaalingawaw sa bulwagan. May isang babae akong nakilala. Hindi siya kabilang sa aking pamilya, hindi siya kaibigan. Ngunit siya ang nagtiwala sa akin nang walang sinuman ang naniniwala sa akin. Tumingin ako sa paligid sa mga banner na may nakasulat na Pilar Foundation, 1 taon ng katotohanan. Sa mga mukha ng mga taong naglaan ng kanilang oras upang makinig. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang jade bracelet. Patuloy ko hinawakan ko ang pulso ko, ang malamig na bato ay nakadikit pa rin sa aking balat. Isang tila simpleng alahas na ipinagkaloob sa akin ng isang babaeng may pananaw. Hindi ito ginto, hindi ito brilyante. Ngunit sa loob nito ay may nakakulong na lihim, isang lihim na magliligtas ng libu-libong buhay. Natahimik ang bulwagan. Ang bracelet na ito ay hindi para sa akin.
Sabi ko itinaas ko ang aking braso upang makita ng lahat ang berde nitong kinaan. Ito ay para sa mga taong hindi natin nakikita ang mga mamimili na nagtitiwala sa mga produktong kanila ginagamit araw-araw. Ang mga ina na naglalagay ng cream sa balat ng kanilang mga anak, ang mga ama na umaasa na ang mga gamot na binibili nila ay ligtas. Huminga ako ng malalim. Ang Pilar Foundation ay hindi lamang isang laboratorio. Hindi lamang ito isang organisasyon. Ito ay isang pangako na hindi na muling magkakaroon ng isang Doña Violeta na magtatago ng katotohanan. Na hindi na muling magkakaroon ng isang bata na masusunog ang balat dahil sa kasakiman ng isang korporasyon. Nagsimula ang palakpakan, isang tunog na pumuno sa aking puso ng init. Nang matapos ang programa, habang ang mga tao ay nag-uusap-usap sa bulwagan, may humawak sa aking braso. Miss Sarmiento. Lumingon ako at nakita ko si Attorney Marco Villanueva. Mas matanda na siya kaysa sa huling pagkikita namin, ang kanyang buhok ay may bahid na ng kulay abo. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin matalino, kalmado puno ng lihim. Attorney Bati kung umiti. Akala ko ba ay wala na kayo sa bansa? Bumalik ako para sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay tahimik. May isang bagay akong dapat iparating sa inyo. Tumanggo ako at sinundan ko siya sa isang tahimik na sulok ng bulwagan. Kinuha niya mula sa kanyang bagang isang maliit na kahon-kahoy, makinis puno ng mga ukit na tila sinaunang disenyo. Ano ito? Tanong ko. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang jade bracelet. Pareho ng hawak ko. Pareho ang kulay, pareho ang kinang, pareho ang ukit. Tumigil ang aking paghinga. Attorney, paano? Si Doña Pilar po ay may 2 ganyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang isa ay para sa katotohanan, ang isa ay para sa pag-asa. Tiningnan ko ang bracelet, sa kahon ng berde nitong bato ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Hindi ko ito maintindihan. Bulong ko. Si Doña Pilar ay isang babae na laging nag-iisip ng 2 hakbang sa unahan. Paliwanag ni Attorney Villanueva. Nung ginawa niya ang unang bracelet, alam niyang darating ang araw na kakailangan niya itong gamitin upang ilantad ang katotohanan. Ngunit alam din niya na pagkatapos ng katotohanan, darating ang pag-asa. Hinawakan ko ang kahon ng kahoy ay makinis sa ilalim ng aking mga daliri. Ang pangalawang bracelet na ito, patuloy niya, ay para sa inyo. Upang ipaalala sa inyo na pagkatapos ng lahat ng sakit, pagkatapos ng lahat ng pagkawasak, mayroon pa rin pag-asa. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Attorney, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Bumiti siya, isang bihirang ngiti na tila nagpapaliwanag sa kanyang buong muka. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan, sabi niya. Si Doña Pilar po ang gumawa ng lahat ng ito. Ako ay tagapag-ingat lamang ng kanyang huling habilin. Tumingin ako sa bracelet sa kahon, pagkatapos ay sa bracelet sa aking pulso. 2 jade bracelet. 2 pangako. Pang-alagaan ninyo ito, sabi ni Attorney Villanueva bago umalis. At ipamana ninyo ito sa susunod na magdadala ng katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking opisina sa foundation. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng bintana, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Nakaupo ako sa aking mesa, tinitingnan ang 2 bracelet. Ang isa sa aking pulso, ang isa sa kahon. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang email mula kay Nico. Tumigil ang aking puso. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo doon, nakatingin sa screen. Ang pangalan niya ay hindi pa rin nawala sa aking isip. Sa kabila ng lahat ang mga alaala ng aming kasal, ng aming mga pangarap, ng aming mga pagkakamali. Binuksan ko ang email. Mahal kong Lira. Simula nito. Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi mo inaasahan na makakatanggap ka ng sulat mula sa akin. Hindi ko alam kung babasahin mo pa ito o kung itatapon mo ito kaagad. Ngunit kailangan kong isulat ito hindi upang humingi ng tawad, kundi upang ipaalam sa'yo na naiintindihan ko na. Ang mga buwan na ito sa bilangguan ay nagbigay sa akin ng oras upang mag-isip. Hindi tungkol sa kung paano ako makakawala, kundi tungkol sa kung paano ako naging ganito. Kung paano ako pumili ng katahimikan sa halip na katotohanan,
kung paano ko pinili ang aking ina sa halip na ikaw. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hindi ko karapatang humingi ng anuman sa iyo. Ngunit nais kong malaman mo na hindi kita kailanman pinagsisihan, ni ang araw na nakilala kita, ni ang araw na pinakasalan kita. Ikaw ang tanging mabuting desisyon na aking nagawa. Ngayon habang isinusulat ko ito, malapit na akong makalaya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa labas. Ngunit nais kong malaman mo na sa tuwing iisipin ko ang tungkol sa pag-asa, iisipin kita. Hindi kita hinihiling na maghintay sa akin. Hindi kita hinihiling na mahalin ako muli. Nais ko lamang na malaman mo na ikaw ay malaya-malaya sa akin, malaya sa nakaraan, malaya sa lahat ng sakit na aking naidulot sa iyo. Maging masaya ka, Lira. Ito ang tanging hiling ko. Sumasayo, Nico. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi, hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Binasa ko muli ang sulat. Pagkatapos ay binasa ko muli. At sa ikatlong pagkakataon, umiti ako. Hindi ako galit sa kanya. Hindi ko siya hinahamak. Hindi ko na siya mahal. Ngunit hindi ko na rin siya kinamumuhian. Natuto na akong bumitaw. Itinupi ko ang sulat at inilagay sa isang drawer ng aking mesa. Hindi ko ito itinapon, hindi ko kaya. Ngunit hindi ko rin ito bubuksan muli. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tumayo ako at lumakad sa maliit na altar sa sulok ng aking opisina. Doon sa gitna ng mga kandila at bulaklak, nakalagay ang larawan ni Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay matalino. Ang kanyang ngiti ay banayad. Kinuha ko ang pangalawang jade bracelet mula sa kahon. Dahan-dahan kong inilagay ito sa altar sa tabi ng larawan ni Pilar. Lola, bulong ko ang aking boses ay puno ng damdamin. Salamat, hindi ko kayo binigo. Ang liwanag ng kandila ay sumayaw sa berdeng bato ng bracelet na tila nagbibigay dito ng buhay. Ang inyong panaginip ay buhay, patuloy ko. Ang inyong pangako ay natupad, at ang inyong pag-asa ay mananatili. Yumuko ako at hinalikan ang larawan. Magpahinga kayo ng payapa, Lola. Nang tumayo ako, narinig ko ang isang katok sa pinto. Pasok? Sabi ko pinunasan ng aking mga luha. Pumukas ang pinto. Isang batang babae ang nakatayo sa pintuan, mga 25 taong gulang, may mahabang buhok at mga matang puno ng determinasyon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang folder ng mga dokumento. Miss Sarmiento? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ako si Ana, gusto ko pong matuto sa inyo. Tiningnan ko siya, ang kanyang postura, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili. At nakita ko ang aking sarili. Ang aking sarili ng maraming taon na ang nakalipas. Bata puno ng pag-asa, handang harapin ang mundo. Ngumiti ako. Pasok ka, Ana. Sabi ko, tinawag ko siya. Marami tayong gagawin. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay puno ng kaba. Tumingin ako sa altar sa larawan ni Pilar, sa jade bracelet na nakapatong sa tabi nito. Ang bilog ay nagpapatuloy. Isang henerasyon ang nagtapos, ngunit isang bagong henerasyon ang nagsisimula. At sa kamay ng bagong henerasyong ito ang katotohanan at pag-asa ay mabubuhay. Ang ganda ng tingnan ng Manila mula dito. Nakatayo ako sa sementerya ng Pilar Foundation, ang aking mga kamay ay nakapatong sa rehas, habang ang hangin ng hapon ay humahaplos sa aking mukha. Sa di kalayuan ang mga gusali ng syudad ay nagniningning sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, mga gusaling. Minsan kong tiningnan bilang simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang Alvarado. Ngayon, tiningnan ko sila bilang mga saksi ng isang pagbabago. Ang jade bracelet sa aking pulso ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ngunit sa kakaibang paraan ito ay nagbibigay sa akin ng lakas. 3 taon na ang nakalipas mula nang ako ay tumayo sa harap ng mga mamumuhunan at isiniwalat ang lahat. 3 taon mula nang ako ay umalis sa mansyon na yon na dala-dala lamang ang bracelet na ito at ang aking dignidad. 3 taon mula nang ako ay tinawag na walang kwentang manugang sa harap ng daan-daang tao. Ngunit hindi na ako ang babaeng iyon. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng pinto. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at itim na pantalon.
Walang mamahaling alahas maliban sa bracelet na ito. Ang aking mukha ay may mga linyang hindi naroon nung una akong pumasok sa mansyon ng Alvarado. Mga linyang iginuhit ng sakit ng pagsubok at ng tagumpay. Miss Sarmiento. Lumingon ako. Si Ana ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Tanong niya. Mumiti ako. Oo, Ana. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Lumapit siya dala ang isang tasa ng kape. Inihanda ko po ito para sa inyo. Alam ko pong gusto ninyo ito walang asukal. Tama po ba? Kinuha ko ang tasa at naamoy ang aroma nito. Tama, salamat. Tumabi siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa syudad. Miss Sarmiento, maaari ko po bang itanong ang isang bagay? Siyempre. Paano po ninyo nagawa? Paano po ninyo hinarap ang lahat ng iyon mag-isa? Napabuntong hininga ako. Ang tanong na iyon ay madalas ko marinig mula sa mga kabataang umaasa sa akin. Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano ito sasagutin nang hindi binubuksan ang mga lumang sugat. Hindi ako nag-iisa, Ana, sabi ko sa wakas. Mayroon akong mga taong naniniwala sa akin. Mayroon akong isang babaeng nagtiwala sa akin kahit na wala siyang dahilan upang gawin ito. Tiningnan ko ang bracelet sa aking pulso. Ang bracelet na ito, hindi lamang ito isang alahas. Ito ay isang pangako. Isang pangako na gagawin ko ang tama kahit na ito ay mahirap. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Tumango si Ana, ang kanyang mga mata ay tila nakauunawa. Gusto ko pong maging ganito, bulong niya. Gusto ko pong magkaroon ng lakas na gawin ang tama. Tumingin ako sa kanya, sa kanyang mga mata na puno ng pangarap. Sa kanyang mga kamay na handang magtrabaho. Meron ka na ng lakas na yon, Ana? Sabi ko. Kailangan mo lamang itong paniwalaan. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Marco Villanueva, isang paalala tungkol sa isang pulong bukas ng umaga tungkol sa isang bagong kaso ng isang kumpanyang nagbebenta ng mga peking produktong pampaganda. Ana, maaari mo bang ihanda ang mga dokumento para sa pulong bukas? Tanong ko. Kailangan kong suriin ang mga ito bago ang umaga. Opo, Miss Sarmiento. Agad ko pong gagawin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang mesa. Naiwan akong mag-isa sa sementeryo. Lumakad ako patungo sa gilid ng terrace at tumingin sa malayo. Ang araw ay papalubog na, ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at lila. Sa ibaba ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting bumubukas milyon-milyong buhay, milyon-milyong kwento. Minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung pinili ko ang katahimikan. Kung pinili kong manatili sa loob ng seguridad ng mansyon ng Alvarado, kung pinili kong isara ang aking mga mata sa katotohanan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang sagot ay pareho. Hindi ko kayang mabuhay ng ganon. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong may mga taong nasasaktan dahil sa aking katahimikan. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong may mga batang nagkakasakit dahil sa mga produktong hindi ligtas. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong may mga pamilyang nawawasak dahil sa kasakiman ng iilan. Kaya't pinili ko ang katotohanan, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng aking asawa. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng aking tahanan. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging mag-isa, ngunit hindi ako nag-iisa. Tumingin ako sa loob ng opisina, kung saan si Ana ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, kung saan ang mga larawan ng mga taong natulungan namin ay nakasabit sa dingding, kung saan ang pangalan ng Pilar Foundation ay nakasulat sa malalaking titik. Narito ako, buhay, malaya, may layunin. Ang aking mga daliri ay humaplos sa jade bracelet. Ang bato ay makinis at malamig, ngunit sa aking paghipo tila ito ay nagbibigay ng init. Lola Pilar, bulong ko sa hangin. Natapos ko na po ang aking pangako. Ang hangin ay humihip-dala ang amoy ng mga bulaklak mula sa harden sa ibaba. Sa aking imahinasyon, narinig ko ang kanyang tinig bana, yadpuno ng karunungan. Hindi mo pa natatapos, Lira? Nagsisimula ka pa lamang. Napangiti ako. Tamasya. Ang katotohanan ay hindi isang destinasyon ito, ay isang paglalakbay. Tuwing may bagong kaso, tuwing may bagong kumpanyang nahuhuli sa panloloko,
tuwing may bagong biktima na nabibigyan ng katarungan, ang paglalakbay ay nagpapapatuloy. Ang aking telepono ay tumunog muli. Isang tawag mula sa isang numero na hindi ko kilala. Sagot ko po, sabi ko. Miss Sarmiento. Ang boses sa kabilang linya ay babae nanginginig. Ang pangalan ko po ay Michelle. Nagtatrabaho po ako sa isang pabrika ng kosmetiko. May gusto po akong isumbong. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ano ang nangyari, Michelle? Ang kumpanya po namin. Gumagamit po sila ng mga sangkap na hindi ligtas. Alam ko po ito, ngunit natatakot po akong magsalita. Ngunit nang mapanood ko po ang inyong panayam nung isang taon, naisip ko po na kailangan kong gumawa ng tama. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Salamat sa iyong pagtawag, Michelle. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Maari ba tayong magkita? Gusto kong marinig ang lahat ng iyong sasabihin. Opo, salamat po, Miss Sarmiento. Hindi, Michelle. Salamat sa iyo. Ang iyong katapangan ay magliligtas ng maraming buhay. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako sandali sa sementeryo. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit ang mga ilaw ng syudad ay nagbibigay na ng kanilang sariling liwanag. Tumingin ako sa jade bracelet. Isa pang laban, bulong ko. Isa pang pagkakataon upang gawin ang tama. Ang bato ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng terrace na parang sumasagot sa akin. Bumaba ako mula sa sementeryo at bumalik sa aking opisina. Si Ana ay naghihintay. Ang mga dokumento ay nasa kanyang kamay. Miss Sarmiento, handa na po ang lahat para bukas. Salamat, Ana. Ngunit bago iyon, may isa pa tayong kaso na kailangang tingnan. Nagtaas siya ng kilay. Ano pong kaso? May isang babaeng nagngangalang Michelle na tumawag. Meron siyang impormasyon tungkol sa isang kumpanyang gumagamit ng mga mapanganib na sangkap. Ang mga mata ni Ana ay lumawak. Seryoso po? Seryoso. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Umupo ako sa aking mesa at binuksan ang aking laptop. Sa screen ang logo ng Pilar Foundation ay kumikinang isang berdeng bilog na may simbolo ng isang kamay na may hawak na bulaklak. Ang kamay na nagbibigay ng buhay. Ang kamay na nagpoprotekta. Tumingin ako sa labas ng bintana sa syudad na puno ng mga kwento, puno ng mga lihim, puno ng mga laban na hindi pa natatapos. Ngunit handa ako. Dahil ang katotohanan ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging tama. Hinawakan ko ang jade bracelet sa aking pulso. Ang malamig na bato ay tila bumubulong sa akin ng mga salita ni Lola Pilar. Mga salitang sinabi niya sa akin nung gabing binigyan niya ako ng bracelet na ito. Lira ang mundong ito ay puno ng mga taong pipiliin ang madaling daan. Ngunit ikaw ay naiiba. Ikaw ay pipiliin ang tama. At sa pagpili mo ng tama, ikaw ay magbibigay ng pag-asa sa mga taong nawala na nito. Napangiti ako. Hindi ko po kayo binigo, Lola, bulong ko. Ang hangin ay humihip muli at sa kanyang pagdaan dala nito ang amoy ng mga bulaklak, ang tunog ng mga dahon, at ang pakiramdam ng isang yakap na hindi ko nakita, ngunit nadama ko. Ang jade bracelet ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng aking desk lamp. At sa sandaling iyon, alam ko hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Ang hangin ay tila humihinga kasabay ng paglubog ng araw at ako inakatayo rito sa lugar na minsan kong inakala na hindi ko kailanman makikita pang muli. Ang jade bracelet sa aking pulso ay tila mahagina ng aking balat, isang alaala na hindi ko kayang kalimutan, isang pangako na hindi ko kayang talikuran. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako sa mahabang paglalakbay na ito. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng sakit tuwing inaalala ko ang gabing iyon sa BGC ang gabing ako. Hinubaran hindi lamang ng alahas, kundi ng dignidad. Hindi ko masasabing hindi ako nasaktan dahil ang totoo ang bawat salitang binitawan ni Doña Violeta ay parang karayom na tumusok sa aking puso. Ngunit sa bawat pagtusok na yon, may natutunan akong mahalaga. Noong mga panahong ako, inag-iisa sa aking silid, hawak ang bracelet na ito na tuklasan ko na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa kayamanan o sa mga titulo. Ito ay nasa kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo at sabihin,
Hindi ako matatakot sa katotohanan. Ang pagpili kong ilantad ang lahat ang mga peking dokumento, ang mga pinagtatagong reaksyon ng mga customer, ang mga kasinungaling ang itinago sa likod ng mga ngiti ay hindi madali. Ngunit natutunan ko na ang katahimikan ay isang anyo rin ng pagsisinungaling. Kapag alam mong may mali at hindi ka nagsalita, ikaw ay naging bahagi na ng kasalanan. Sa mundong ito marami sa atin, ang tinuruan na ang pagtitiis ay isang virtud. Ngunit may hangganan ang pagtitiis. May punto na ang pagtitiis ay nagiging pagpapabaya sa sarili sa mga taong umaasa sa atin at sa katotohanang dapat nating ipaglaban. Ang pagtitiis na walang aksyon ay hindi kabutihan. Ito ay pagkakulong sa sariling selda. Ngayong gabi, habang nakatayo ako rito, tinatanong ko kayo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking posisyon? Kung ang taong dapat na nagmamahal sa inyo ay pumanig sa mali, kung ang pamilyang inakala ninyong inyo ay magtaksil sa inyo, kayang-kaya ba ninyong bitawan ang lahat para sa katotohanan? Marami sa inyo ang nakikinig habang nagmamaneho pa uwi, habang nagluluto ng hapunan, habang nag-iisa sa inyong mga silid. Sa mga sandaling yon, alam kong may mga kwento rin kayong daladala, may mga laban kayong hindi pa nasasabi kahit kanino. Sa lugar na ito, sa maliit na espasyong ito ng radyo, may puwang para sa inyong mga kwento. Kung kayo ay nasa gitna ng isang pagsubok, kung kayo ay nag-iisip kung dapat bang manahimik o magsalita. Nais kong malaman ninyo ang pagpili ng tama ay hindi nangangahulugang madali ang magiging daan, ngunit ito ang daang magdadala sa inyo sa tunay na kalayaan. Ang jade bracelet na ito ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat ng kung ano ang hawak natin, kundi ng kung ano ang handa nating ipaglaban. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang halaga ng pagtitiwala sa sariling paninindigan. Hindi mo kailangan ng isang buong hukbo para lumaban. Minsan sapat na ang isang taong naniniwala sa'yo kahit ang taong yun ay ikaw lang mismo. Hinihikayat ko kayo na ibahagi sa akin ang inyong mga kwento. Ano ang inyong gagawin kung kayo silira saan kayo nakikinig sa gabing ito? Ano ang mga laban na dala-dala ninyo sa mga komento? Sabihin ninyo sa akin. Dito sa maliit na komunidad na ito, may mga taong handang makinig sa inyo. Kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Baka may isang tao sa inyong buhay na nangangailangan ding marinig ang mensaheng ito. Nawa igabayan kayo ng liwanag sa inyong mga paglalakbay. Nawa ibigyan kayo ng lakas na piliin ang tama kahit na ito ang mas mahirap na daan. At higit sa lahat, nawa iwag ninyong kalimutan na kayo ay mahalaga, kayo ay sapat, at kayo ay may kakayahang magsimula muli. Panatagin ang inyong puso, mga mahal kong tagapakinig. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim ng jade bracelet. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng mga taong dumaan sa katulad na pagsubok, inaalay sa lahat ng mga nagpiling manindigan sa katotohanan sa mga nagpiling lumaban, kahit na sila ay nag-iisa, at sa mga nagpiling magsimula muli, kahit na ang lahat ay tila nagkakagulo. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, hindi ito naglalayong manira o magparatang sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning pang-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging likha na isinagawa ng may maingat na pag-edit at pagsusuri, may karapatang ari ng channel na ito, mangyaring wag itong kopyahin o i-re-upload.